May tanong sa akin, Boss Ray, magandang araw po. May itatanong lang po ako about sa lending ko po. Kasi po, nag-loan po ako sa lending company, nakaisang cycle lang po ako. Kasi po, yung second loan ko po, sana is na-reject. Pero wala po akong balance at hindi rin po ako nalilate at napapalya sa paghulog. Pero hindi na po nila ako pinarenew. Nag-text po sila ng ganito sa akin. Good AM, as per head office po, not for renewal na po account nyo. Nag-validate po through call ang head office at may mga negative feedback po na marami kayong pinagkakautangan. Tama po ba yung ginawa nila sa akin na hindi pagpaparenew? Wala po ako sa kanilang balance, on time po ako magbayad at maghulog. Tapos po, yung tinawag nilang tatapal yung hulog-hulog, ganun po ginawa ko para po makarenew po agad ako. Umabot po sa 1 buwan ang paghihintay ko sa renew ko po. Pero wala pa din. Nakailang balik na po ako sa office nila na laging sinasabi na pinaprocess na daw po. Sabay isang araw, nag-text po sila ng ganyan sa akin. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan po muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video ngayon, no, may medyo kakaiba, no? Hindi po siya OLA, pero may relasyon siya doon sa ginagawa ng mga OLA. Okay? Dito po kasi alabin natin kung talaga po bang may karapatan ang lending, financing, bangko na hindi kayo i-renew even though na maganda po kayo magbayad or fully paid yung inyong yung huling account nyo sa kanila. No, dito po natin tatalakayin yan. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at sa pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pagpautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan sa akin. Okay. So, ang tinatanong nyo po mainly dito is kung tama ba yung ginawa ng lending, no, na hindi kayo pinag-renew ulit o hindi na kayo pinautang. Kasi nga po, no, sabi nyo nga na nabayaran nyo naman na yung inyong nahiram sa kanila. Okay? Tapos, ang ginawa, ito, no, yung, kumbaga, nung nabayaran nyo na, sabi, as per head office daw po, no, not for renewal yung inyong account at nag-validate through call ng head office na maraming negative feedback, no, at marami kayong pinagkakautangan. Okay, so talon tayo dun sa isa yung kasi po, ang sabi nyo dito, no, yes, wala na kayong balance at wala kayong problema sa paghuhulog, pero tinapos nyo siya tapal-tapal para makapag-renew kayo kagad. So, ini-expect nyo kasi po, ganito, no? Ini-expect po kasi is, tapusin yung hiniram nyo para makahiram ulit kayo sa kanila ng panibago. Siguro, ini-expect nyo is, mas mataas po ang marirenew nyo sa kanila. Kasi ganito po yan. No? Wala po kasi tayong batas dito sa Pilipinas na kumbaga, pinagbabawalan silang hindi kayo i-renew. Kasi ganito po yan. Yung pong pagpahiram ng pera is a privilege po yan. Okay? Dumadaan po kasi yan sa evaluation. Base po sa credit and collection policy ng isang lending, financing, or bangko. So, meron po silang panuntunan or pamantayan na sinusunod. Okay, kagaya nga ako. Nung buti nga ako sinabi sa inyo eh. Yung dahilan kasi kalimitan po, hindi naman talaga sinasabi yan. Yung dahilan. Actually, dito sinabi po na may feedback daw po yung head office no na marami kayong pinagkakautangan. Siguro po, kaya nakita po na marami kayong pagkakautangan is submitting entity po ito sa CIC at saka po sa NFIS. So, talagang ito gumagawa ng yung credit investigation, verification, tsaka evaluation. Kasi po ganito talaga yan, no? Ang pagpapautang po talaga kasi is ginagamitan po talaga yan ng credit investigation, verification, tsaka evaluation para po, no, malaan nung nagpapahiram
kung kaya nyo talaga siyang hulugan. Ngayon ganito po kasi. So lumalabas po doon sa kanilang evaluation, marami na kayong pinagkakautangan. So iniisip lamang po, no, nung hinihiraman po ninyo, no, na baka mamaya mahirapan kayong magbayad kasi nga po marami na kayong pinagkakautangan. At isa pa po, sa inyo na rin po nanggaling. Nagtapal-tapal po kayo para po matapos nyo siya nang kayo po ay makarenew. Okay po? Huwag pong ganon kasi ganito po mangyayari. Pag nagtapal-tapal po kayo, mangyayari po sa inyo is kagaya dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps. Alalahanin nyo po, ang utang po, mayroon niyang interest at mayroon po yung penalty pagka kayo sumablay. Yun po ang makakalaki ron eh. Buti sana kung may mahihiraman kayo na let's say 5,000, ang mabayaran nyo 5,000 lang din. Wala hong ganong klaseng lending. Wala hong ganong klase ng financing at wala hong ganong klase ng bangko. Pagka ho talaga kayo ng hiram, talaga kung may tubo yan. So doon ho kayo malulubog, baka mamaya ho kasi kagaya no, nakita ho nung pinagkahiraman ninyo na marami na kayong nahiraman. Baka doon pa lang po, yung kinikita po ninyo, kulang pa sa amortization. Or baka mamaya mahirapan na kayo sa pagbabayad pag dinagdagan pa po nila, pinautang pa kayo. Kayo rin lamang po ang iniisip. Kaya po yung sa tanong nyo dito, tama po ba yung ginawa nila sa akin na hindi pagpaparenew? Tama naman po. Kasi depende po yan sa credit and collection policy, no, ng mga kumpanya, ng mga pautangan, lending, financing at bangko. Kasi gumagawa ho sila ng tawag dito ng sarili po nilang credit evaluation. Tsaka wala naman po tayong batas sa Pilipinas na kailangan pautangin kayo ng pautangin, hindi po. Ang pagpapautang po is a privilege po yan. Hindi po yan karapatan ng bawat isa. Kaya nga po meron tayong credit evaluation. Ito po yung sinasabi kong matagal na kailangan talaga yan ini-evaluate ng isang pautangan, no, yung kanyang kliyente kung may kakayanan ba yan magbayad. Kasi baka mamaya, pauutangin niya, hindi naman pala makakabayad, masisira lang po yung record. Kawawa naman po yung yung kliyente. Di po ba? Ito po yung nangyayari dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Wala pong credit investigation, evaluation, tsaka verification. Di po ba? Kaya nangyayari sisimulan sa mababa, nakabayad, tataas ang konti, nakabayad, tataasan hanggang sa narating niya na po yung limit, hindi na po makabayad. Kasi walang evaluation po hindi chinek kung hanggang saan po yung kakayanan bayaran lamang po ng kliyente. Okay po, sana po naintindihan nyo, huwag kayong magagalit sa mga lending tsaka sa financing or even sa mga bangko kung hindi po kayo napahiram. Yes, nandun na po ako. No? Maganda ho yung pagbabayad ninyo. Yung intention nyo na bayaran ng maaga, nandun po. Kaya nga po nagkatapal-tapal kayo. Kaya nga po sabi ko kanina, huwag nyo hong gagawin yun. No? Kung ano po yung obligasyon nyo. For example po, ang obligasyon nyo sa kanila buwanan is 3,000, yun po ang bayaran po ninyo. Kasi po, walang kasiguraduhan na tayo po yung makakarenew sa kanila dahil sa magandang pagbabayad natin sa kanila. Dahil ho, gumagawa ho sila ng sarili nilang credit evaluation. Kumbaga, ginagawa nila yung due diligence nila, no, para ho kayo ay maprotektahan din. Kasi baka mamaya nga, ulitin ko po, nakita po nila, no, na marami kayong nahiraman. Baka mamaya po, doon sa mga nahiraman ninyo, mahirapan na kayong magbayad, tas dadagdagan pa nila doon sa kanila. O baka hindi nyo na ho kayanin. Di po ba? Naintindihan ko kayo kasi nga, sabi nyo, nagtapal-tapal kayo. So ngayon, yung mahiram nyo po sana dito sa lending na to, pambabayad nyo doon sa mga nahiraman ninyo na para pantapal. Yun lang po ang masakit. Hindi nga ho kayo naaprubahan. No, karapatan po nila yon. Lahat po ng credit ng bangko, ng lending tsaka financing, karapatan po nila yan. Ulitin ko po, ang pagpapautang po, hindi po yan right. Privilege po yan na ibinibigay sa atin. Hindi ho lahat ng tao ay binibigyan ng karapatan o ng right, no, na manghiram. Kasi po iba-iba tayo ng estado sa buhay. Iba-iba ho tayo ng attitude or ng panuntunan sa buhay. Doon po ginigauge yan. Sana po naiintindihan. Wag ho kayo magtatampo, magagalit sa mga ganyan lending. Dapat nga ho kayo matuwa. Bakit po? Kasi po, kumbaga, pinagmalasakitan nila kayo. No? Kasi nga po, ayaw nila kayo mabaon sa utang. Kagaya ho niyan,
miyembro po yan ng NFIS tsaka ng CIC, definitely. So, na-check po nila yon, na-evaluate kayo ng maayos. Eh, pag hindi kayo nakabayad, syempre po, magkakaroon kayo ng negative feedback or kumbaga, yung negative score ninyo, no, eh magre-reflect po yan doon sa CIC or sa NFIS. So, sana lang po, naintindihan na hindi ho sa lahat ng pagkakataon, no, kahit na maganda, bayad nyo doon sa kumpanya na yon, eh i-renew kayo. Kasi nag-check po yan. Hindi lang po sa kanila, kundi po pati sa ibang mga lending at financing company. Kaya nga po yan, nagiging miyembro po na CIC tsaka ng NFIS. Okay po? Huwag na ho natin gayahin yung ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to na sila pa ang nagtuturo na, mangutang ka sa ganito para mabayaran mo kami. Huwag hong ganun. Okay po? Huwag ho natin ugaliin na magtatapal-tapal, mangungutang tayo sa iba para matapalan po yung iba para mabayaran. Huwag po. Kasi mababaon po kayo sa utang. Ulitin ko po, may interest po yan. Talo ho kayo dyan. Okay po? Ito na lang ang suggestion ko sa inyo, kung ano po yung obligasyon ninyo, at kung kuwari, na-approve kayo sa ganyang halaga, ano nyo lang, tapusin nyo na lamang po. Huwag nyo na hong, kumbaga, huwag nyo na hong pangarapin na, kumbaga, isipin kagad na, ito, lalakihan yung yung renewal ko nito kasi magaling ako magbayad. Hindi ho ganon. Ang credit po, it doesn't work that way. Okay po, may kanya-kanya po sila ng policy at alituntunin na kailangan nilang sundin para po maprotektahan sila at maprotektahan din po yung kanilang kliyente para ho hindi mabaon sa utang. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo, pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Gusto muli po, yun lang.